Marami akong nabasa, mga kababayan, lalo na sa mga DDS, na bakit daw si Pangulong BBM ay hindi magpa-hair follicle test. Drug test dahil siya daw ay bangag. Yun ang lagi nilang sinasabi. Yun ang laging buka ng mga DDS. Ay bakit daw hindi magpa-hair follicle test. Ito, doon sa mga nagtatanong, ito yung kasagutan ko. Una, walang batas ang Pilipinas na ang isang pangulo ay dapat magpa-drug test at magpa-hair follicle test. Walang batas na ganun. Kaya hindi yun tungkulin ng pangulo na dapat siya magpa-drug test. Pangalawa, mga DDS. Halimbawa man na ang ating Pangulong BBM ay magpa-hair follicle test. Kung siya ay mag-negative, hindi pa rin kayo maniniwala. Yan ang tandaan nyo mga DDS, mga anti-Marcos. Kung siya man ay mag-negative, hindi pa rin kayo maniniwala. Alam nyo kung ano yung sasabihin ninyo? Ang sasabihin nyo ano kung ano? Ang sasabihin ninyo, binayaran yung nag-test. Kaya naging negative yung resulta. Kaya nga tama yung sinabi ni BBM eh. Anumang mabuti ang kanyang sasabihin, anumang mabuti ang kanyang gagawin para sa inyo mga DDS, para sa inyo mga anti-Marcos, masama pa rin yung tingin ninyo. Masama lahat sa inyo. Dahil para sa inyo, si BBM ay walang mabuting ginawa, walang mabuting sinalita. Kaya para sa akin, hindi dapat ang Pangulo utusan ninyo, kayong mga salot sa Pilipinas. Ito, sasabihin ko sa inyo, bakit noon si Digong, maraming nanawagan na magpa-drug test ay hindi niya ginawa? Si Pulong, harap-harapan, sinabihan ni Trillanes, ipakita lang yung tato na yun ang nagpapatunay na membro siya ng mga drug lord. Pero bakit hindi ginawa ni Pulong? Na samantalang tatayo na lang si Pulong at tatalikod kay Trillanes para makita yung tato. Bakit hindi ginawa? Tapos ngayon, uutusan nyo si Pangulong BBM na magpa-hair follicle test? Hindi na kailangan. Ito pa, mga kababayan. Ang ating Pangulong BBM ay nasa Canada ngayon. Inaanyayahan ng presidente ng Canada. At marami na siyang nakausap, marami na siyang pinuntahan, marami nang nag-anyaya sa kanya. Sa Japan, binigyan siya ng pinakamataas na parangal ng pagtanggap. Ginagalang ang ating Pangulo ng iba't ibang presidente ng iba't ibang bansa. Mataas yung paggalang sa kanya, pagrespeto sa kanya. Hindi ba nila? Naisip ba ninyo ito mga kababayan, mga DDS? Naisip ba ninyo na yung mga presidenteng nakasalamuhan niya, nakausap niya, hindi ba yun marunong magkilates? Na ang kausap nila ay bangag? Hindi ba sila marunong tumingin, kumilates ng tao? Na kung ang tao ba'y isang lulong sa druga o bangag sa druga? Tulad niya si Putin. Isang salita lang ni BBM na palayain yung OFW dong nakakulong na 24. Wala pang 2 araw, nakalaya na. Hindi ba marunong si Putin kumilates na ang isang Pangulo ng Pilipinas, kausap niya, nasa harap niya, isang adik? Yan ang bulay-bulayin ninyo. Mga anti-Marcos, mga DDS, ako'y naniniwala ang ating Pangulo ay hindi bangag, hindi adik. Araw-araw nagtatrabaho. Alam mo ang ugali ng isang adik, ito tandaan ninyo mga kababayan, mga DDS. Ang isang adik palamura yan, una.
Ang tanong, sa lahat ng salitang binabato kay BBM, lahat ng paglapastangan, pambabastos, may salita ba kayo lumabas sa bibig ni BBM na gumanti siya ng masamang salita? Wala. Dahil ang pagganti ng mga masamang salita, sintomas yun ng isang pagiging bangag. Alam mo kung sino yung bangag? Sintomas na bangag, yung nguya ng nguya habang nagasalita. Isa lang ang hiniling namin, ulo ni BBM. Yun ang bangag, yun talagang tunay na bangag. Kaya hindi na kailangan yung mga hinihiling ninyo, panawagan ninyo. Gagawin man yun ni BBM at siya'y mag-negative, hindi pa rin kayo may niwala. Dahil salot kayo sa Pilipinas, tandaan yan mga ladies kayo.